Babaeng nagnakaw ng sikreto ng Coke at binenta sa Pepsi. Ano ang nangyayari kapag ang isang empleyado ay hindi na masaya sa kanyang trabaho? Hanggang saan naabot ang kanyang kagustuhan na maghiganti at kumita ng malaking pera? Ito ang kwento ng isang babaeng nagngangalang Joya, isang secretary sa Coca-Cola na nagpasyang magnakaw ng mahalagang trade secrets ng kumpanya upang ibenta sa kanilang pangunahing karibal, ang Pepsi. Paano niya isasagawa ang ganitong kalaking krimen? At ano ang magiging kahihinatnan ng kanyang mapangahas na plano? Tara, pag-usapan natin ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng corporate espionage sa kasaysayan ng United States. Isang ordinaryong araw sa Coca-Cola headquarters, Atlanta, Georgia. Pero hindi lang ordinaryo para kay Joya Williams. Panibagong araw na naman ng pagtitiis at pagtitimpi bilang secretary ng Global Brand Director. Dismayado na si Joya sa kanyang trabaho. Hindi siya masaya at nararamdaman niyang hindi siya pinapahalagahan at tinatrato siyang parang tanga sa kumpanya. Ano ang pinakamainam gawin? Ang mag-resign. Pero ito ang bagay na hindi niya gagawin. Dahil imbis na kusang umalis sa trabaho, naisip niya ang isang delikadong plano. Magnakaw ng top secret na impormasyon ng Coca-Cola at ibenta ito sa Pepsi. Bright idea nga naman sa taong gustong makapaghiganti at kumita ng pera at the same time. Dahil kung ikaw ba naman ang Pepsi, bilang pangunahing karibal ng Coca-Cola, talagang malaking advantage kung mapapasa iyo ang mga top secret na impormasyon ng iyong mahigpit na kalaban sa negosyo. Pero, naisip ni Joya, hindi niya pwedeng gawin ito mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Sa isang Thanksgiving dinner, nakita ni Joya ang kanyang kaibigan na si Edmund Doheny. Ex-convict si Edmund, kaya naman naisip ni Joya na perfect siya para maging kasabwat ng kanyang plano. Sinabi niya ang secret plan. Noong una, hindi agad pumayag si Edmund, pero si Joya hindi nagpatinag. Tinawagan at tinext niya si Edmund tungkol sa plano. Hanggang sa katapusan ng December 2005, nagpunta si Edmund sa apartment ni Joya. Doon, pinakita ni Joya kay Edmund ang mga confidential documents ng Coca-Cola at isang product sample. Sinabi ni Joya na may mga memory stick siya na naglalaman ng mahahalagang impormasyon ng kumpanya. Inamin din niya naggalit siya sa Coca-Cola dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya tinatrato na maayos. Kahit na hindi agad pumayag si Edmund, naging interesado siya sa posibilidad na kumita mula sa mga confidential information. Sa mga susunod na linggo, napapayag na si Edmund na maging parte ng plano. Kinontak niya ang kanyang dating kasama sa kulungan na si Ibrahim Dimson. Sinabi niya ang secret plan at walang patumpik-tumpik na naging interesado rin si Ibrahim sa laki ng pera na pwede nilang makuha dahil sa mga dokumento. Lumipad si Ibrahim Dimson mula sa New York papuntang Atlanta para makita ang mga ninakaw na dokumento. Nang makita ni Ibrahim ang mga ito, kumpiyansa siyang legit ang mga dokumento, kaya sigurado rin siya sa tagumpay nila sa oras na mabenta na nila ito. Noong May 8, 2006, nagpadala si Ibrahim ng sulat sa Pepsi, nagpapanggap na high-level employee ng Coca-Cola. Ginamit niya ang alias na Dirk at inaalok niya ang mga confidential na dokumento ng Coca-Cola. Ginamit pa nila ang official envelope ng Coca-Cola para mas kapani-paniwala. Pinadala nila ito kay Antonio J. Lucio, Senior Vice President of Insights and Innovation ng Pepsi sa Purchase, New York. Para sa tatlo, dito na magsisimulang magbago ang kanilang buhay. Pero ang di nila alam, magbabago ito sa paraang hindi nila inaasahan. Nang matanggap ng Pepsi executive ang sulat noong May 19, 2006, nagulat sila. Alam nilang mali ang mga nangyayari. Imbis na tanggapin ang alok, ipinadala nila agad ang impormasyon sa Coca-Cola Company. Natanggap ito ng Coca-Cola at nagulat rin sila. May nagtatangkang manabutahe at magpabagsak sa kanila. Mabuti na lang may mataas na ethical standards ang Pepsi at agad nilang ipinaalam sa Coca-Cola ang tungkol sa alok ng mga confidential documents kaysa samantalahin ang sitwasyon. Kaya noong May 24, 2006, agad silang nakipagpulong sa FBI. Mula rito, nagsimula ang undercover investigation ng FBI para mahuli ang mga salarin. Nag-set up ang FBI ng isang malaking operasyon. Si Special Agent Gerald Richard ang nagpanggap na Pepsi executive na may alias na Jerry. Tinawagan niya si Ibrahim alias Dirk at nagkunwaring interesado sa mga dokumento. Excited na excited sina Ibrahim, Edmund at Joya sa pag-asang yayaman na sila. Nagpadala si Ibrahim ng 14-page sample ng mga confidential na Coca-Cola documents sa undercover agent. Ang mga dokumentong ito ay may marka na confidential information o classified highly restricted.
Para mas mapaniwala si Ibrahim, hiningi ng agent ang product sample ng isang bagong produkto ng Coke. Isang araw, pumasok pa rin si Joya. Pumasok siya sa Coca-Cola office para kumuha ng mga dokumento at samples, gaya ng dati. Pero hindi niya alam na may nakatagong patibong. Ang kumpanya ay nakapaglagay na ng surveillance camera para mahuli siya sa akto. Sa gitna ng kanyang paghahanap, napansin ni Joy ang isang natatanging glass bottle. Naglalaman ito ng liquid product sample ng isang bagong inumin ng Coca-Cola. Isang sikreto na hindi pa alam ng publiko. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Hindi namamalayan na ang bawat galaw niya ay recorded na ng camera. Pagsapit ng June 16, 2006, dumating ang araw ng meetup. Nagkita si Ibrahim at ang undercover FBI agent na nagpapanggap na Pepsi executive sa Hartsfield-Jackson International Airport sa Atlanta. Binigay ni Ibrahim ang brown Armani exchange bag na naglalaman ng confidential Coca-Cola documents na may markang highly confidential at isang glass bottle ng product sample. Bilang kapalit, binigyan siya ng agent ng Yellow Girl Scout cookie box na may lamang $30,000. Sinabi pa ng agent na may additional $45,000 pa silang ibibigay pagkatapos ma-analyze ang product sample. Masayang-masaya ang mga salarin. Para sa kanila, nalalapit na ang kanilang pagyaman. Pero hindi nila alam na lahat ng tawag at message nila ay recorded na ng FBI. June 27, 2006. Nag-email ulit si Ibrahim sa undercover agent, sinasabing may karagdagang confidential documents siya. Nag-negotiate sila at pumayag ang agent na bilhin ang mga ito for $1.5 million. At noong July 5, 2006, nagkita si Ibrahim at ang undercover FBI agent sa isang restaurant sa Marriott Hotel sa Atlanta para sa final meetup. Nagkasundo sila sa $1.5 million na presyo. Pagkatapos ng handshake, lumabas si Dimson papunta sa kotse ni Edmond Doheny. Ang hindi niya alam, sa sandaling yun, handa na ang grupo ng mga FBI agents. Inaresto nila sina Dimson at Doheny on the spot sa parking lot, habang si Joya Williams ay inaresto naman sa kanyang bahay sa Norcross, Georgia sa parehong araw. Kinasuhan silang tatlo ng conspiracy to commit theft of trade secrets. Ang araw na ito ang naging dulo ng kanilang planong magnakaw at magbenta ng mga confidential information ng Coca-Cola at ang simula ng kanilang mabibigat na legal problems. Si Joya ay nasentensyahan ng 8 years na pagkakakulong dahil siya ang main source ng mga ninakaw na dokumento at product samples. Nakadagdag pa ang pagsisinungaling niya sa korte noong tumestigo siya. Si Ibrahim naman ay nasentensyahan ng 5 years sa kulungan dahil siyang nagbenta ng mga stolen information sa undercover FBI agent. Habang si Edmond naman ay maswerteng walang prison time dahil nagtestify siya laban kina Joya at Ibrahim bilang parte ng kanyang plea agreement. Makikita natin dito kung gaano kaimportante ang corporate ethics. Nagpakita ito ng kooperasyon sa pagitan ng Coca-Cola at Pepsi para protektahan ang kanilang industriya. Bagamat magkakompetensya, ang pagiging fair sa kanilang negosyo ang isa sa mga sikreto kung bakit mga bigatin silang kumpanya ngayon. Isipin mo, isang simpleng secretary lang si Joya noon, pero dahil sa kanyang pagkadismaya sa trabaho at kagustuhang yumaman, naisip niya ang isang planong magpapabago sa kanyang buhay sa maling paraan. Kaya kung ayaw mo na sa trabaho mo, communication is the key. Makipag-usap sa mga boss o ang pinakamainam ang maghanap ng bagong trabaho kaysa gumawa ng plano na mauuwi sa presinto. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.